inaasahan po natin dahil gigil na gigil po sila kay VP Sara Duterte. Yan, Sino pa sinasabi po ang natin gigil na kanina. gigil kay VP Sara Duterte? Yes. Busit na busit kay VP Sara. Bakit po? Gigil. In fairness Gigil. kay VP Sara, she has been very consistent sa kanya pong kampanya laban po sa mga makakaliwang grupo. Kaaway po niya NPA. Kaaway po niya ang mga makakaliwang grupo. At doon sa punto na yon, tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Ay, pasok. Pasok mga suke, ha. Tumitindi at patuloy pa rin ang pagkikipaglaban sa EDSA Shrine. Pati na rin sa Kongreso. At pati na rin sa Senado. At natabunan na yung mga dapat na matabunan dahil sa panibagong issue. At ito talaga ang tinututukan ng sambayanan today. Magandang araw sa inyong lahat. Today is December 7. Palakpakan naman dyan. Sa lahat ng mga viewers ng Joe Malone TV, tunay na balita, walang kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Magandang umaga at shoutout sa inyo. Today is December 7, Saturday dito sa Pilipinas. At shoutout sa lahat ng mga nanonood sa ibang bansa, pati na rin dito, Luzon, Visayas, Mindanao. Shoutout sa inyo dyan. At maraming salamat sa pagtutok at pagtiwala dito sa Joe Malone TV. Kahapon, nga pala, kung bago ka sa, ano muna tayo, attendance check muna tayo. Attendance check. Paki-comment dyan sa baba. Kung saang bansa lupalop kayo nanonood sa Joe Malone TV. Kung halimbawa, watching from Mars. Watching from Dubai, watching from, may sumagot kasi sa akin, watching from Mars eh. Watching from Dubai, watching from Saudi, Qatar, Indonesia, Switzerland, Hong Kong, Japan, etc. O kaya sa Pilipinas, Cebu, Davao. Welcome na welcome kayo rito. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, bago ka lang sa channel ko, subscribe ka na. Marami tayong ina-upload, local man o national, mga issues and news and current issues dito sa Pilipinas. Minsan nagre-react tayo sa mga sinasabi nila, sa mga reaction video natin at kadalasan nandoon naman tayo sa field gaya kagabi. Okay, pag-usapan natin ito nga impeachment na kinakasa o kinasa na. Actually, dalawang case na ata yung I've heard na dalawang case na yung pinasa ng Kongreso doon sa laban kay ating VP Sara Duterte. Dahil pinag-usapan na natin yan, ito, yung palabas ni Ted Filon kahapon lang to at bigyan natin ng konti. Actually, marami dapat to kaso baka masyadong humaba. Meron din kasing discussion si Katunying at meron din discussion yung mga iba pa. Ang dami nang nangyayari sa bansang ito. Ang dami nang nangyayari. May nagsampa ng impeachment para kay VP Sara. Tapos si Pangulong BBM tutol daw kasi sabi niya waste of time daw itong impeachment para kay Sara. Yung Iglesia ni Cristo o yung INC nagpahatid na rin ng pagtutol o pagsuporta nila kay BBM na wag nang ituloy yung impeachment. Magkasasagawa din sila ng rally kung hindi ako nagkakamali. Baka bukas, yung peace, tawag naman nila ata, peace rally, mga ganun eh. So kahapon, nandoon tayo sa EDSA Shrine. Kung napanood nyo yung mga video natin, nandoon tayo sa EDSA Shrine. At maaga ako pumunta kaya hindi pa ganun kadami yung tao. Parang alas 3 pa lang, nag-live na ako. O alas 4. Hindi na ako masyadong inabot ng gabi. Yung pala, yung gabi yung datingan talaga. So hindi na ako nakaabot, nakauwi na ako kasi ang tagal ko nakatayo. Dahil ang daming nagsasalita kaliwat kanan, mga nagbibigay ng speech o panayam doon sa mga vlogger. Walang mainstream media vlogger na talagang naka-live, talagang walang cut, totoo, kung ano yung nangyayari. As is, real time, kumbaga, real time. Kaya talagang iba talaga pagka vlogger ang nagbalita no? Talagang live, walang cut, wala nang pinipili. May magmura man, wala nang censored na wala nang ganon, may nagmura, may kung ano sinabi, nadala ng damdamin, mga ganon ba? Wala nang cut, karamihan naka-live. Although may mga recorded din. Alright.
Mga kayon, eto naman yung sinabi ni Katong Ying kung bakit nasabi niya yung impeachment malabo pa sa sabaw ng pusit. Ito, panoorin natin. Anyway, ang ating pong title ngayon pong araw na to, sabi po natin, Impeachment versus VP Sara, malabo pa sa sabaw ng pusit. Yan, may nagsabi kasi si VP Sara para daw pusit. Pero ito, malabo pa sa sabaw ng pusit. Tanong nyo, bakit? Bakit? Kakano Well, siguro, uno muna, sabihin muna natin na ang inihain pong impeachment ng mga pribadong mamamayan, ang tawag po nila dyan civil society groups, mga nabuhay pong civil society groups, mga kababayan, ay kampuyan hindi po unexpected. In other words, inaasahan po natin dahil gigil na gigil po sila kay VP Sara Duterte. Yan, Sino pa po ang gigil na gigil kay VP Sara Duterte? Siyempre, yung pong mga left-leaning groups, Yes. busit na busit kay VP Sara. Bakit po? In fairness kay VP Sara, she has been very consistent sa kanya pong kampanya laban po sa mga makakaliwang grupo. Kaaway po niya NPA. Kaaway po niya ang mga makakaliwang grupo. At doon sa punto na yon, ako din naman ay very consistent. No love lost tayo sa mga grupong makakaliwa. Ang totoo, bagamat ating pong sinasang-ayunan na ang bawat isa magkaroon ng kalayaang mamahayag, subalit kung magkamisan ako po nasasaktan kapag ka po ang nire-recruit po nitong mga ito ay ang mga walang kamalay-malay na mga kabataan sa ating mga paaralan. So, on that particular aspect, sasabihin ko na ang Pangulong Duterte at ang kanyang anak na si VP Sara kapanalig po natin doon po sa pagpuksa ng recruitment ng mga kabataan natin para po mamundok, para po lumaban sa pamahalaan dahil ayaw natin na ang mga batang ito'y maging kalaban po ng pamahalaan. Okay? So, yun po, doon po sa specific na bagay na yan. So, kung meron man pong excited na mag-file ng impeachment complaint laban kay VP Sara, aside from the civil society groups, of course, di ba, nagbigay na ng statement ito pong sina Franz Castro na sila po ay maghahain ng impeachment at in fact, binanatan pa nga nila si Pangulong Bongbong Marcos sa sinabi nito na ang sinabi po ng Pangulong Bongbong Marcos, please do not file impeachment complaints. Yes. Nakikiusap, hindi nag-uutos, pero ganun talaga Ganun talaga yung buhay natin dito sa Pilipinas dahil sa kalayaan sa pagpapahayag, meron po tayong iba't ibang mga opinyon. Correct. Ngayon, nag-file po ang 16 na signatories po yata ito, tapos ang kinuha nilang spokesperson, si dating Justice Secretary, dating Senator Laila De Lima, at ang nag-endorso po ng impeachment complaint na ito ay walang dilit iba kundi si Akbayan Party List Representative Perry Sendanya. So grupo po ni Risa Ontiveros to. So alam nyo na. So kitang-kita nyo na po ang hatian, mga kababayan, ng trabaho. Ang tawag doon demarcation line. Ano po? Uulitin ko po, ito pong impeachment complaint na inihain na ito ay karapatan pong isampa ng sino mang mamamayan basta meron po siyang batayan. At ito po ay gugulong kapag ang requirement po kailangan may at least one member of the House na mag-i-endorso nito. So doon po sa requirement po na yon, mukha pong nakapasa naman yung impeachment complaint na ito. Pasok yun. Kasi... And before anything else, gusto ko lang palang ulitin yung kasi ito, natatawa ako dun sa mga BBM vloggers Ano? Nung kinonfirm ng Pangulong Bongbong Marcos that he really sent messages to the leaders of the House na ayaw niya ng impeachment laban kay VP Sara. 'Di ba tinawag nila akong
yung mga BBM BBM vloggers na ako daw ay fake news peddler, fake news king, etc. etc. Eh nung kinumpirma ni Pangulong Bongbong Marcos na totoo ang ating pong impormasyong nakuha, na totoo na siya ay tutol sa impeachment, o ano, nagsorry man lang ba tong mga pro-BBM vlogger sa atin? May nagsorry ba sa atin dyan? Binanatan Hindi siya ba kasi nila dun, sinabing, naku, tama pala si Katunying, vindicated si Katunying? Wala. Walang nagsorry sa inyo. Bakit? Nahihiya kayong magsorry. Ayun, ang tama. Sapagkat totoo yung ating sinabi. Ayun. Saan kayo nagsuot? Saan kayo nagsuot? Mga BBM vloggers, saan kayo nagsuot? Ang ginawa ninyo dahil sa hiyang-hiya kayo na kung ano-ano sinabi niyo laban sa akin, ang ginawa ninyo, sinasabi niyo ngayon ay, bakit mo inilabas yung private communication? Bakit mo isinapubliko ang private communication? Yan. Yun na ang sinuotan nyo. Hindi nyo ba lang sinabing, uy, tama pala si Katunying. Sorry Katunying kung ano-ano sinabi namin sa iyo. Sorry tama ka pala, kami pala ang mali. Hindi nyo masabi yun. Bakit? Hindi nyo masabi yun. Bakit? Sapagkat ang gusto nyo, lagi kayong tama. Kahit mali na kayo, tama pa rin kayo. Hindi po ganun si Katunying. Maaaring minsan magkakalinya po tayo ng opinion, magkapareho tayo, pero hindi tayo magkakampi. Sapagkat ang aking paninindigan, doon tayo sa tama. Wasto. Saan kayo nagsusuot ngayon? Saan kayo nagsusuot? Katunying, bakit mo inilabas yung private communication? Inanapan pa rin ng Alam butas, nyo ba kung kumbaga. bakit ko nakuha yun? Ayan. At alam nyo ba kung bakit inilabas ko yun? Yan. At alam nyo ba kung kanino galing yun? Hindi. Huwag kayong huwag kayong ano po mga kababayan. Yun yung sinasabi natin sa ibang BBM vloggers. Pagka mali kayo, sabihin yung mali kayo. Tama Hindi lang naman. sa BBM vloggers, pati sa mga DDS. Yes. Pagka mali kayo, mali. Pwede naman mag-sorry. Wala Diba? namang Pag mali, problema. mali. Hindi pwedeng mali na Nagpupumilit pa. pangangatwiranan pa. Yes, Kung saan correct. kayo nagsusuot ngayon. Katunying, mali yung ginawa mo. Bakit mo binilabas yung private communication? Baka magulat kayo pagka nalaman nyo kung paano nakarating sa akin yun at kung bakit nailabas ko yun. Di po ba? Yeah. Hindi ko na obligasyon sabihin sa inyo yun. Pero gusto ko lang sabihin sa inyo na hindi lalabas yun kung hindi ako humingi ng permiso para ilabas yun. O, ganun walang lang kasimple. basbas. Ganun Hindi po ba kasimple. mga kababayan? Kayo Natira tuloy ni Katunying yung mga BBM vloggers kasi binash na dito. Hindi naman bash na ba? Siguro tinira din ng mga BBM vloggers kung ano sinabi na fake news nga daw yung sinasabi nito ni Katunying na tutol. Kasi naglabas si Bongbong Marcos, ang Pangulo natin, natutol nga siya sa impeachment versus sa Sara kasi nga tinawag niyang waste of time. Akala fake news kaya yung mga BBM vloggers nag-react hindi nila alam na totoo pala yung sinasabi ni Katunying. Yun na nga, natira tuloy kayo. Ganyan. Ang buhay talaga natin ganon. Maaaring pagka magkalinya tayo, feeling nyo, magkakampi tayo. Pagka nagkahiwalay na tayo, tingin nyo sa akin, kaaway na. Hindi, sabagay, paano ko naman kayo pipigilin doon sa damdamin nyo na yun. Di po ba? Anyway, Yan na. going back dito po sa bakit natin nasabi na Malabo pa sa sabaw. malabo pa sa sabaw ng pusit. Una po, mga kababayan, dapat yung pong naghain ng impeachment complaint laban kay VP Sara, yung naghain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, dapat naman tumitingin sila sa calendar of Congress, di ba? Basic naman siguro yun, ano?
Halimbawa ngayon, Magpapasko anong na petsa kasi. na ba ngayon? December 3. Yan. Anong araw ngayon? Martes. So may session ngayon, may session bukas. Ang alam ko kasi, may specific na timeline eh. Parang aabutin ng Christmas vacation. Hindi, pakinggan natin. Di natin alam. Okay? So next week, may sesyon ng Lunes, Martes, Miyerkules. So kung ano po yun? Miyerkules. Tapos, isa pa uling sesyon. 1, 2, 3. 8 araw na lang. 8 session days na lang po, mga kababayan. Break na ng Yan. Kongreso. Yun yung sinasabi. Next year na. Break na po ng Kongreso, mga kababayan. So, doon pa lang sa bakit ko binabanggit yung break ang Kongreso. Sige, tingnan nga natin yung kalendaryo. Yan. May ano may Let's look at the calendar. Ang alam ko may timeline puntahan po natin kasi. ang calendar ng Congress. Ito po ay doon tayo sa facts, mga kababayan. Alam ko merong timeline eh. Parang aabutin sila ng Calendar. ng calendar. sem break. Parang sem break. Kalendaryo. Yan. Ayan, nakita niyo po ba yung kalendaryo, mga kababayan? Hanggang December 20 po ang sesyon ng dalawang kapulungan ng Kongreso sa third regular session. Para sa December. impeachment. Bakasyon po sila. Kaya po Ayan. bakasyon nila. Ito makikita niyo po. Ito makikita niyo po yung lakihan nga natin ng konti. Yan. Thank you, Katunying. Yun. Yan, lalakihan ko lang po ng Introduced konti. by Senator Tolentino. Masyado yata lumaki. Bawas pa. Yan, okay na yan. Concurrent resolution providing for the Yun. legislative So calendar nakita niyo po. for the third Di sa regular number, session. Sa number 10, Yan. may adjournment po. Adjournment December 21 hanggang January 12. Ayun na. So in other words, mula po December 21. ngayong nag-uusap tayo ngayon, Mm, hanggang December 20, and dito po, pinakalas. practically 8 session days na lang po ang natitira. At alam po nyo, ang pinaka-importanting piece of legislation at this time of the year para po sa both houses of Congress ay yung pong tinatawag na GAB. Ito po yung General Appropriations Bill. Ito po yung budget para sa susunod na taon. Ito po ang pinaka-importanting piece of legislation Talakayan. na kailangang atupagin po Yes. ng ating mga mambabata. Kasi magne-next year na nasa eh. BICAM po ngayon yan, maaari pong bumalik na sa floor, Senate and House floor yan, pag natapos na po yung BICAM. Ito pong natitirang 8 session days sa taon na to, practically, maliban na lang kung sasagasaan na nila Speaker Romualdez yan, pero kagaya nga po nung binanggit ng Pangulo, please do not file impeachment complaint. Waste That of is time. The President effectively appealing to the House na wag ito unahin nyo, matatali kayo dito Waste sa of impeachment. time. Waste of time. Ngayon, sasabihin nyo, babalik naman yung sesyon eh. Next year. Ito po Ayan. yung pagbabalik ng sesyon. January 13. Tingnan nyo po yung number 11, ito po. Resumption of session, January 13, 2025 to February 7. 7. Ilang session days lang po yan. Alam nyo po, ngayon nga, busy-busy na sa pangangampanya yung mga senador at mga congressman natin. January election Kahit bawal pa naman sana ang mga kampanya. Pero yan po, umpisa po sa resumption of session na yan, magkukuha na rin sila. Election period na. Mag-uumpisa na rin po Yes. yung tinatawag na election period. Period. Very good. Magkakampanya na po yung mga yan. Election period, hindi ibig sabihin na campaign period. Pero syempre, may mga Pareho po yan, ang House at Gapang-gapang. Senate. Doon pa lang, sasabihin na Wala namin na. sa inyo Busy na yan. na Boma Labs talaga yan. Boma Labs. Doon muna sa ang sinasabi po natin dito, mga kababayan, yung totoong pangyayari, Yes. yung realidad, hindi po yung Real time. hindi po yung imagination lang natin. Dahil ako po kahit papaano, sa tagal ko na po nagko-cover ng session ng House at Senate, meron na po tayong naiintindihan dyan. May nabasa ako dito, may sinasabing special session. Sino ba nagpapatawag ng special session? Higi nga.
O sino? Taas ang kamay. Yeah. Sino nagpapatawag ng special session? Wala. O, sino nakakaalam dyan? Taas ang kamay. Naka-live kasi to eh. Naka-live kasi to eh. Opo. Kaya wala nakasagot. Sino ang... presidente. Ba't magpapatawag ng special session ng presidente para sa impeachment? Tutol nga sa impeachment. Ayaw nga niya ng impeachment. Di ba? Anyway, yung sinasabi natin, yung pong... realidad. Real time. So, malabo po yun. Doon pa lang. Sige. Busy na next year yan. Kunyari lang. Ayan, Kunyari lang. Halimbawa, tinutukan. Karoon ng himala na nag-hearing ng House sa plenary, ni-refer sa Committee on Justice. Ang Committee on Justice nag-conduct ng hearing para po ma-determine, ito po para lang po ma-educate tayo. Kung talagang meron pong ipupush. tinatawag na determination ng form and substance ng complaint. So sa House Committee on Justice level po yan, mga kababayan, and after which, kung magkakaroon pong papasa po sa committee level yan, dadalhin po sa plenary. At sa plenary po, hihimayin po yan. Anak ko, alam nyo naman ang himayan dyan. Matagal Ang himayan. But of course, naalala nyo naman siguro yung impeachment kay dating Pangulong Joseph Estrada. Medyo malabo din po sana yon, pero niratsyada po ni noon ay House Speaker Manuel Villar. Naalala nyo yung pukpok, yung niratsyada na inendorso po kagad sa Senado ang articles of impeachment. But may mga natuto na po doon. So, ang sinasabi natin, assuming na magkaroon ng himala. Kung mamadaliin talaga. Ipipilit. Yung bang makalusot sa House of Representatives plenary ang impeachment complaint laban kay VP Sara. Diretso plenary. At ito po ay sasang-ayunan ng tinatawag na sangkatlo o 1/3 na membership ng House. Ang 1/3 ng membership ng House, mga 120, migit kumulang siguro, 110, migit kumulang. Pagkatapos, magiging articles of impeachment po yan. Magiging articles of impeachment. Sa Senado naman. So, yung article of impeachment po na to ay isasabit po sa Senado at ang Senado po ay magiging impeachment court. Naalala niyo po? Magiging impeachment court. At kapag ka po naging impeachment court ng Senado, magkakaroon ng impeachment trial. So, yakita yun, yung mga naka-black robe sila na gano'n, para silang mga justices. Sila po ay mga senator judges, kung tawagin. Hahatol. Alam niyo po ba kung gaano kadami ang kailangan para po makapag-convict ng isa pong impeached na opisyal ng 16. pamahalaan? 16 ba? Hulaan nyo kung gaano kadami. Hulaan nyo. Ako, 16. Hulaan nyo po kung gaano kadami. Yeah. Maganda na natututo tayo di ba? Tama po kayo. 2/3. So, ang kailangan po ay at least 16. 16 na boto. Ngayon, magbilang po kayo. Pa tayo. Magbilang po kayo ngayon ng mga senador na tatakbo. Tatakbo Ang pinag-uusapan natin dito bago mag-eleksyon, natatakbo at mga senador na maka Duterte. Ang magiging busy. Tandaan po ninyo, ang impeachment proceedings is not a judicial proceeding, it is a political process. Yari. Political process po, malabo mga kababayan. So, in other words, ng pusit. nakita nyo po ba, mga kababayan? Kaya ako naiintindihan ko si Pangulong Bongbong Marcos kung bakit sinabi niya na matatali lang nito ang House of Representatives, matatali lang na impeachment ang Senate of the Philippines kapag ka po pinagtuunan natin ng pansin. Ang tanong, bagamat may mga matutuwa din siguro pagka na-impeach at na-convict si VP Sara ng impeachment court kung sakaling aabot doon, pero maganda sinabi ng Pangulo Correct, tama naman. Ito ba pakikinabangan ng ating mga kababayan, ng mga mamamayan? Hindi po ba?
Yes. Yun po yun po yung dinidiscuss natin ngayon. Ang tawag po dito yung realidad. Oo. Realidad ng politika. Final pa rin nila. Sasabihin, Pinilit. karapatan namin mag-file. Oo nga. Tama naman. Oo. Alam niyo po ba ang isang problema pa, mga kababayan? Siguro, mabuti po atin na ring pag-usapan. Ito pong babasahin po natin ang isa po sa mga nakalagay sa ating konstitusyon. Ang tawag po dito ay Article 11 ng ating pong konstitusyon. Ano po? Panoorin po nyo, mga kababayan, ang Article 11 ng ating konstitusyon. Narito po. Accountability of public officer. Para naman, ito po, ano? So, ito po yung Article 11. May kinalaman po sa accountability of public officers. Tama po yan. Meron pong nakalagay po dito, doon po sa mga may konstitusyon naman sa bahay. Galing. Basahin po nyo, ang Section 2, nakalagay po dyan, Ayan na. kung sino-sino ang mga impeachable official, kung ano-ano po ang mga batayan para po ang mga impeachable official na ito ay matanggal sa pwesto o ma-impeach. Sa Section 3, nakalagay po dyan, Section 3, Paragraph 1, nakalagay po dyan, The House, na ang House of Representatives shall have ang may exclusive power. to initiate all cases of impeachment. Okay, so hindi Pasok. po pwedeng iba, House of Representatives. At nabanggit ko na kanina, yung ginawa po nung 16 na miyembro ng civil society, may pari po dyan, may abogado, may dating sundalo, na inendorso ng isang congressman, okay na po yun. Kasi nakalagay po sa paragraph 2 ng section 3, a verified complaint for impeachment may be filed by any member of the House or by any citizen upon a resolution of endorsement by any member. So, meron pong binabanggit na kung po dyan, na endorsement. So, nagawa po yun nung nag-file ng impeachment kahapon. Eto po, so kung i-refer na po ito sa committee, dapat daw pong i-refer within 10 days and referred to the proper committee within 3 session days therefore after. Dapat daw pong mailagay sa order of business within 10 session days. O di ubos na yung 8 session days natin ngayon December, ubos na. Yan yung sinasabi ko, And parang parang to the time proper frame. committee within 3 session days. So, malabo na po ito kung talagang susundin ng House. Ito po mga kalendaryo na to, malabo na po itong ngayong natitirang session days sa taon na to. Aabutin na sila ng bakasyon. Ito basahin po natin. Aabutin pa The sila next committee, year. after hearing and by a majority vote of all its members, yung committee daw po, shall submit its report to the House. Alam nyo kung gaano katagal ang pwede nilang i-consume? Within 60 session days. Nakay. From such referral. So pwede nilang ubusin yung 60 session days, wala na. Tapos ng eleksyon. Wala pa tayong, baka hindi pa nakakaakyat sa plenary to. Wala na pong sesyon ng Kongreso noon. Hindi pa natatapos. So gaano po kailangan dyan? At least 1/3, nabanggit ko na po kanina. 1/3 kanina. At yung articles of impeachment ay yung 1/3, 100 plus yun, para mga 1/3. sa Senado kung magkakaroon ng articles of impeachment. Pero ito po ang importante, mga kababayan. Yan. Ito po yung isang importanteng bagay. Yung pong impeachment complaint na iniharap laban kay VP Sara, nabanggit naman po siguro yung napanood nyo na may mga balita, may mga binabanggit na yung tungkol sa DepEd, sa OVP, yung confidential funds, may binanggit yata dyan yung pagmumura, pagbabanta, napatayin ng Pangulo. Kaya lang, may mga nababanggit pa nung siya hindi pa Vice President. So, baka magka-problema pa nga ito sa sa tinatawag na determination of form at saka substance. Ang problemang malaki ito, mga kababayan. Ito baka hindi na-realize ng mga yung mga laban kay VP Sara, baka hindi niyo po na-realize ito. Ito pong number 5.
No Ito pong number impeachment 5. Babasahin ko po proceeding yung shall number be 5. initiated against the same official No more than once. impeachment proceedings Shall be shall initiated. be initiated against the same official more than once within a period of 1 year. Yun na. Tapos. Nakita niyo po ba yun, mga kababayan? Tapos. Nakita niyo po yung number 5? No impeachment proceedings shall be initiated Same against the official. same official more than once within a period of 1 year. 1 year. Na. So pagka po hindi walang nangyari dito sa impeachment na to na Yan. nagkaroon po ng jurisdiction ng House dito kapag ka po ni-refer na po sa committee yan, Committee on Justice, nabasa na ilagay sa order of business, na i-refer po sa plenary sa Committee on Justice. Na-reject. Ibig sabihin po nun, magiging immune. Hindi na pwedeng sampahan ng impeachment complaint si Sa VP loob ng Sara isang taon. sa loob ng Yes. isang taon. Yun. Yaw! Nagets po ba ninyo yun? So para mong binigyan ng immunity si VP Sara ng 1 year dahil dito sa final na impeachment na ito, kung hindi po ito magpa-prosper. Kundi magiging Because- successful. Number 5, ulitin natin, no impeachment proceedings shall be initiated against the same official Yes. more than once within a period, Period of 1 1 year. year. Yun na. Tapos na. Yun po. Ito po yung Yun na ito yun. po yung sinasabi po Realidad. natin dito, mga kababayan. Yun na yung realidad, mga kayon. O, di ba? Malinaw na malinaw. Gaya na sinabi ni Katong Ying, ito kasi itong mga, nagmamadali, ihing-ihi. Yun nga yung term ni Katong Ying. Ihing-ihi na nagmamadali na talagang ma-impeach. Hindi nakakalimutan ata nilang tignan yung time frame. Gaya na sinabi ni Katong Ying, baka magkaroon ng himala, pilit, isagawa, mukhang hindi pa rin naabot. Gawa ng, ang daming aspeto na pwedeng tignan, di ba? 1/3 ng House of Representatives, tapos yung 16 na boto galing sa mga senator, ilan yung mga senator na maka-pro Duterte. Tapos aabutin pa sila ng next year, which is sa election period na. O, edi magiging busy na yan. Kanya-kanya na yan. Siyempre, alam mo na. Kanya-kanyang buhatan ng pangalan o, di ba? So parang kaya yung nasabi niya na malabo pa sa sabaw ng pusit. Ayun, yun na nga, yun na nga, hindi na maganda kasi kahit papaano natututo tayo. Hindi lang basta laban, 'di ba? Hindi lang kailangan alam natin yung katotohanan din talaga, di ba? Last no isang araw nandoon ako sa Asia Shrine para mag-cover ng mga pro Duterte. Talagang kanya-kanyang salitaan, may nagpapadala ng pagkain para sa mga nandoon at sa amin, mga vloggers. So, talagang papakainin pa kami. Wala kang iintindihin. Iintindihin mo na lang pagod mo. Kaya hindi ako nakatagal kasi ang tagal kong nakatayo. Diba? Hindi ako sanay. Yung mga kasamahan ko, mas sanay sa akin kasi mas nauna sila. Diba? Talagang magdamag pa sila nandoon. Pag na-cover ko, makunti pa lang ng tao. Nung umalis ako, dumami na, nakita ko sa live. Anyway, ito yung laban ng ating Vice President VP Sara. Na ultimo, yung presidente na si Bongbong Marcos tinututulan yung impeachment against VP Sara kasi nga tinawag niyang waste of time. Tapos ito na, naglalabasan na. Tapos yung INC sumuporta pa kaya Sara Duterte na sabi nila na pabor sila na kay Pangulong Bongbong Marcos na wag nang ituloy ang impeachment. Tapos yung Evangelist Church, pumabor na din. Kaya talagang magkakagulo talaga pagka pinilit talaga nila to sa totoo lang. Pag pinilit nila ngayong taon to, ewan ko na lang. Tapos may mga nagrarally pa sa EDSA at saka sa kung saan lugar. Yun na. Alright mga kayon, maraming salamat sa pagtutok nyo. Kung bago ka rito sa channel ko, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe at i-click mo na yung bell icon. Tapos huwag kang mag-skip ng mga ads natin at i-like and share mo na din para makarating sa mga hinayupak na yan. Kung ano talagang realidad dito sa atin. Maraming salamat mga kayon. Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang.